Hmm. Yung kill. May mga namamatay pero so far hindi pa naman natin sinasabing political assassinations yun, di ba? At least at the leaders level. It's a pity that at the street level may killings talaga. But okay. So, kuyog, kaso, kulong. So, dun na sa nagsasabing hindi sila nag-i-intimidate, I mean, if you assume kung sa isip nyo, you keep getting away with it and you think that the Filipino people are stupid, that's your opinion. But matalino po ang Pilipino kahit saan mo ilagay, kahit saan bansa. Totoo, sir. No, totoo, Alan Peter Cayetano. Totoo na matalino ang mga Pilipino. Kaya nga alam nila yan, no? Sinasabi mo, madami nang nag-imbestiga diyan sa kaldero ko. Pero, kumbaga, parang gusto mo sabihin na lumulusot na yung kaldero mo. Pero, ang Pilipino, sa anong panahon, sa anong petsa, sinong presidente ang nangyari yung investigasyon doon sa kaldero mo. No, dahil kung mga panahon niya ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, yung pag-iimbestiga doon sa kaldero niya, kaya siguro patuloy na nagtatanong ang mamamayang Pilipino. Di ba? Oh. Tinitingala. But ang point ko po, tignan nyo po yung KKK. Di ba? Kuyog, kaso, kulong. Kuyog, mga vloggers hindi maiiwasan na i-content kasi yan yung mainit na tinatalakay sa social media. Mga mainstream media, syempre pag nakita nila, negosyo po ang mainstream media, mga kababayan Di ba? Business po yan. Syempre, pag nakita nila na mainit tong tinatalakay tungkol doon sa kaldero ulit na pag-iimbestiga nung kay Alan Peter Cayetano, ito yung iaano natin. Dahil ito yung gustong marinig ng mamamayang Pilipino. Kulong, kaso muna, kaso, kagaya nga niyan, di ba, 10 bilyon daw, tapos 50 million yung kaldero, medyo questionable sa mamamayang Pilipino. Lalo makita yung mismong itsura ng 50 million na kaldero mo. No? Pag nakasuhan, syempre, plunder ang may kakaso, kagaya nung kay Marcoleta, kulong. No? Kulong muna habang iniimbestigahan. Wala po tayong magagawa. Yan po ang nakasulat sa batas natin at yan po ang dapat maging hakbangin. Pero nakita niyo po yung KKK ni Alan Peter Cayetano, kaya po nating i-explain. Di po ba? Kaya nating maipaliwanag po. Hindi kagaya ng mga inaano nila, mga sinasabi nila, mismong sila yata, hindi nila kayang i-explain yung mga sinasabi nila. Lalo na yung mga 18 marites. Maglalabas ng mga kung ano-anong sinasabi pero wala. Parang halata na imbento lang. Ano naman yung KKK natin? Unang-una po, katotohanan. We have to fight for the truth. Whether it's in the impeachment, whether it's in the flood control, whether yung mga kinakasuhan, whether it's our dealings in the South China Sea or all over, overall relationship with China, whether it's our relationship with the US, the basis should be truth, katotohanan. Pangalawa po, konstitusyon. Wala pong society ang unlad na walang rules. At dapat po fair at may justice po yung rules na yan. Ang ating pong rules ay yung konstitusyon. Pero ang rule po ngayon ay bend the law. Ay, paulit-ulit sila doon sa bendalo. Bend the law. Pati hindi na po bend the law, Wala sir, dapat hindi ka nagngangangaw ng ganyan kung talagang kampante ka doon sa sinasabi mo na nailusot nyo na dati yan. At matagal madami ng mga inimbestiga. Di ba Sir Don Eric Angeles? Ano po? Di ba Sir Don Eric Angeles? Hindi siya matatakot, hindi siya kakabahan, hindi siya magngangaw-ngaw kung hindi siya kinakabahan. Dahil kasi nailusot na namin yan. Di syempre, ang gagawin lang namin kung ano yung mga sinabi namin doon, yun lang din ang sasabihin namin ulit. Kung ano yung mga ipinaliwanag namin, yun lang din iyon. Pero ang nakikita po natin, mga kababayan, si Peter ay
palala ng palala po. the Constitution, kung ano na lang ang gusto nilang interpretasyon sa batas. At dahil parang ano ngayon, frat war sa college, wala nang tama't mali. Ang question na lang, sino magkakampit, hindi. Yan. Nagkakaproblema yung buong bansa. Ewan kung mapapaniwala mo yung mamamayang Pilipino diyan sa naratibo mo. When we bend the law, especially when we bend the constitutions, we weaken our institutions. So ano po yung pangatlong K? Corruption. Corruption. When you bend Corruption. kaya tingnan mo, sir. No? Although 2019 pa nangyari iyon, no? At sinasabi nyo na madami ng nag-imbestiga diyan at nakalusot. Pero talaga hanggang ngayon, no, mga kababayan, sa pandinig ng mamamayang Pilipino, ngayon, medyo, syempre, yung inflation ho, mga bossing chief amo chef, tumaas na din po yan. Di ba? So, yung 55 million o yung 50 million, mga kababayan, sa dumadating ang panahon, nagiging maliit na lang sa pandinig natin. Pero hanggang ngayon po, mga bossing chief amo chef, yung 50 million na yon na kaldero, mahal pa din po para sa atin. Lalo na siguro nung 2019 po yun. Di ba? Kung ilan lang ang makita ko doon, sabihin na natin mga 10 bakal na pataas na nakapasok doon sa loob, tapos yung gilid, siguro po, baka sold ang, tingin ko 5 million, sold na ho doon sa kaldero na yun, mga kababayan, sa totoo lang po. the law, it promotes corruption. So sabi po, unang sinabi ng new majority, huwag kayong mag-alala, hindi na si Senator Lacson ang magiging blue ribbon. So parang nilang inamin na talagang ano siya, what do you call this, bias doon at ayaw na sa kanya, at saka medyo aminin man nila hindi, kung ano na script ng Malacanang, yun na ang sinusunod ni Senator. Nadamay na naman ang Malacanang. Sir, ang Malacanang lalong-lalo na diyan sa flood control. Ang Pangulong paano mo papapaniwala ang mamamayang Pilipino? Sige nga, Aber, kung ang makita natin na nagsimula po ng pag-iimbestiga diyan sa mga flood control ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ang naglabas nung 15 mga pangalan po ng mga malalaking mga kontraktor na ngayon po, ang iba doon ay nakakulong. Kung siya ang mastermind ng mga flood control na yan, at yung ipinakulong niya, mga bata niya, o sila Diskaya, o yung mga napakulong, mga Diskaya, malamang siya alamang ituturo ng mga Diskaya si Marcos na presidente natin. Di ba, siyempre, ganun pinakulong mo kami samantalang ikaw ang mastermind namin. Edi, maglabas kami, sabihin na din namin yung nalalaman namin sa iyo. Ngayon po, ang naratibo nila, mga kababayan, ang Malacanang, ayaw nila na maimbestigahan o matuloy yung flood control. Dahil natatakot daw po na makita o lumabas na pati si Pangulong Bongbong Marcos. Sino po maniniwala doon, mga bossing?